Isang araw sa isang guild, isang batang mula sa maliit na nayon ang humingi ng tulong sa mga adventurers, pinagsigawan na kasalukuyan umanong sinasalakay ng Black Viper ang kanilang nayon. Pumagitna ang receptionist, at muling tinanong ang bata kung totoong Black Viper ang nakita nito. Pinanindigan ng bata ang kanyang nasabi, pagkat batid niya raw ang pagkakaiba ng bawat ahas, at ang ahas na nakita niya ay tiyak talagang isang Black Viper. Agad naman itong naunawaan ng receptionist, ngunit nasabi nito sa bata na hindi niya raw maaasikaso sa ngayon ang request nito, sapagkat wala raw silang adventurers na kaya ang ganoong uri ng misyon. Isa pa ang mga adventurers naman nila na may sapat na kakayahan ay kasalukuyan ding nasa ibang misyon, at wala raw silang ideya kung kailan pa sila babalik. Subalit, susubukan pa rin raw niyang tumawag sa kanila, at susubukan niya din na kausapin ang pinuno ng bayan upang magpadala din ng tulong. Ngunit ang problema, ilang araw pa raw bago tuluyang makarating ang tulong sa nayon nito. Hindi pumayag ang bata sa mungkahi ng receptionist, pagkat pag nagkataon wala na raw silang aabutan pang buhay. Kaya naman, buong puso itong nagmakaawa sa mga adventurer upang siya'y tulungan sa lalong madaling panahon. Subalit, ni isa sa mga adventurers ay dinedma lamang ang kanyang pagmamakaawa, kaya naman napaluhan na lamang siya, pagkat umaasa pa naman raw sa kanya ang bawat mamamayan ng kanilang nayon. Habang unti-unti na siyang nawawalan ng pag-asa, isang boses ng dalaga ang bigla niyang narinig, at nang ito'y kanyang makita, nagmula ito sa isang dalagang may kasuotan ng oso. Nagpakilala ito sa kanya sa pangalang Yuna, at narito raw siya upang tumulong sa panganib na kinakaharap ng nayong pinagmulan ng bata. Nang itanong ni Yuna sa receptionist ang layo ng naturang nayon, binahagi rito ng receptionist na aabutin umano ng isang araw ang paglalakbay kung gagamit sila ng kabayo. Ngunit binalaan niya ito na wag raw itong magpakakampante, pagkat ang Black Viper daw ay isang halimaw na may laking umaabot sa 50 metro. At kahit raw ang dalubhasang adventurer, ay nahihirapan pa rin sa paglaban sa ganoong uri ng halimaw. Di naman ito inalintana ni Yuna, pagkat kailangan raw ng nayon ang kanyang tulong. Isa pa, magandang pagkakataon din daw ito para sa kanya upang makakita ng Black Viper sa personal. Hindi naman sigurado ang bata sa kakayahan ni Yuna, pagkat tingin niya mahina lamang itong babae na may suot na bear costume. Sinang-ayunan ng receptionist ang nasabi ng bata, pagkat parang sobra raw ang ganitong misyon para kay Yuna. Dahil dito, iminungkahi na lamang ni Yuna na paparoon na lamang siya upang magmatsyag at kumuha ng impormasyon patungkol sa halimaw, pagkat kung magagawa raw niya ang bagay na yun maaari nila iyong magamit upang magplano at maghanda kasama ng iba pang high-rankang adventurers. Sang-ayon naman ang receptionist sa mungkahi ni Yuna, gayon din ang bata sapagkat sa ngayon ito lamang raw ang nakikita niyang paraan upang makaligtas ang kanyang nayon. Ngunit ang hindi nila alam, palusot lamang iyon ni Yuna. At ang totoo binabalak niya talagang lumaban sa Black Viper. Sinabi ng receptionist na kaagad na raw niyang tatawagan ang kanilang mga high-rankang adventurers, at habang ginagawa raw niya iyon pinapakiusap niya kay Yuna na wag raw itong gagawa ng ikakapahamak nito. Habang papaalis na si Yuna, sinundan ito ng bata upang makiusap na isama raw siya nito, at kahit nabatid niyang sagabal lamang siya, nais pa rin niyang tumulong sa pamamagitan ng pagtuturo kay Yuna ng mga tamang direksyon patungo sa nayon. Dahil dun, inilabas na rito ni Yuna ang kanyang mga summon beast, at ito ang kanilang ginamit upang mabilis na makapaglakbay. Subalit, dahil sa bilis ng mga alagang oso ni Yuna, di pa man sila nangangalahati sa kanilang paglalakbay, nakaramdam na kaagad rito ang bata ng pagkahilo kaya naman napagpasyahan muna nilang saglit na magpahinga. Iminungkahi ni Yuna sa bata na ibigay na lamang raw nito ang mga detalye ng direksyon, upang sa gayon magawa nitong matulog muna habang sila'y naglalakbay. Ngunit hindi pumayag ang bata, pagkat responsibilidad niya raw na madala si Yuna sa nayon sa lalong madaling panahon. Humingi rin ito ng tawad kay Yuna, lalo na nang minaliit niya ito kanina, sapagkat ngayon kanya nang napagtanto na malakas pala talaga itong adventurer. At patunay nito, ang pagsasummon nito ng dalawang special beast, kaya't nararamdaman niyang may magagawa ito sa pamiminsala ng Black Viper. Pagsapit ng hapon, nang tuluyan na silang makarating sa bungad ng bayan, kaagad nagmadali ang bata upang ibalita sa mga taga-nayon na mayroon na siyang dalang tulong. Pinigilan naman ito ni Yuna, kasabay ng paggamit ng search magic upang malaman kung may mga tao pa sa lugar. Sa kabutihang palad, may mga tao pa siyang nasagap ngunit nakakatuwang hindi niya raw masagap ang tinutukoy ng bata na Black Viper. Pagdating ng bata sa kanilang bahay, ikinatuwa ng ama nito na maayos at ligtas na nakabalik ang kanyang anak. Matapos yun, ipinakilala ng bata sa kanyang ama si Yuna,
isang adventurer na mula sa bayan ng Cremonia, natutulong raw sa kanila upang makalaya sa pamiminsala ng Black Viper. Hindi naman kumbinsido ang ama ng bata sa kakayahan ni Yuna at inakala pa nitong isa lamang itong low-rankang adventurer, kaya tinanong niya ito kung ano raw ang magagawa nito patungkol sa halimaw. Sinabi ni Yuna na naparito siya upang mangolekta ng impormasyon patungkol sa Black Viper, at kung maaari nais niya rin daw itong pabagsakin sa sarili niyang pamamaraan. Tinawanan lamang ito ng ama ng bata, pagkat napaka-imposible daw ang bagay na yun para kay Yuna. Ngunit hindi ito alintana ni Yuna pagkat siya raw ang magdedesisyon kung kakayanin ba niyang humarap sa halimaw o hindi. Dahil dito, kinagulat ng ama ng bata ang determinasyon sa mga mata ni Yuna, kaya naman wala na itong nagawa kundi sabihin sa dalaga ang lahat ng kanyang nalalaman patungkol sa Black Viper. Nang makuha ni Yuna ang mga impormasyon na kanyang kinakailangan, nagdesisyon na itong umalis upang pumunta sa lungga ng halimaw. Pagdating nito sa lungga ng Black Viper, napansin nito na tila naputol ang bakas ng halimaw sa daan. At dahil hindi niya batid kung saan nakasalukuyang nagtatago ang halimaw, nagdesisyon na lamang itong gumamit ng search magic. Nang mapansin niyang nasa paanan niya lamang ito, nagumpisa na itong umangat mula sa ilalim ng lupa. Sinubukan nitong atakihin si Yuna, subalit tinawanan lamang ito ng dalaga matapos ang mabilis na pag-iwas. Paglapag ni Yuna, sinubukan ulit siyang atakihin nito, kaya't mabilis niya itong muling iniwasan kasunod ng sunod-sunod na pag-atake. Di naman ito umubra sa halimaw, kaya't nagpalabas si Yuna ng ice needle. Subalit wala pa rin itong naging epekto sa halimaw, imbes nagkaroon pa ito ng pagkakataon upang makapag-counter kay Yuna. Ngunit sa tulong ng bear costume, hindi nagtamo ng kahit anong pinsala sa katawan si Yuna. Matapos yun, muli itong sumugod sa halimaw at nagpakawala ng isang malakas na suntok na labis ininda ng Black Viper, kaya't sa labis na inis wala na itong pag-aalinlangang sumugod ng tuloy-tuloy sa dalaga. Ngunit naging pagkakataon ito para kay Yuna, upang magpakawala ng isang pag-atake diretso sa bunganga ng Black Viper. Dahil dun, nasunog ni Yuna ang malambot na parte ng katawan ng Black Viper na nagresulta sa tuluyan nitong pagkatalo. Habang pabalik sa nayon, nasalubong nito sa daan ang bata, winikang nais daw niyang tumulong at nakahanda din daw siyang magsakripisyo upang magawa ni Yuna na makatakas. Sapagkat magiging malaking tulong daw ang dala nitong impormasyon sa iba pang mga adventurers sa Cremonia, kaya naman gagawin niya ang lahat upang magawa raw nitong makaligtas mula sa halimaw. Ikinatuwa ito ni Yuna, ngunit sinabi nito sa bata na hindi na raw yun kinakailangan pagkat nagawa na raw niyang matalo ang Black Viper. Pagdating nila sa nayon, muling inilabas ni Yuna ang katawan ng Black Viper, upang maipakita sa mga taga-nayon na ganap na nga niyang natalo ang naturang halimaw. Ikinatuwa ito ng lahat ng mamamayan, kaya't sa labis na kaligayahan nagdaos sila ng selebrasyon para kay Yuna. Habang nagdiriwang, lumapit kay Yuna ang ama ng bata upang humingi ng tawad sa kanyang mga nasabi sa una nilang naging pagkikita. Naunawaan ito ni Yuna, pagkat sanay na raw siyang maliitin ng ibang tao lalo na't sa kung paano siya manamit. Sumunod na araw, laking tuwa ni Yuna nang makatikim itong muli ng itlog, sapagkat wala raw nito sa Cremonia kung saan siya nagmula. Matapos ang almusal, nagpaalam na si Yuna sa mga taga-nayon, upang bumalik ng muli sa Cremonia. Pagbalik ni Yuna sa guild, nakita nito ang receptionist na kasalukuyang kausap ang guildmaster, kaya tinanong niya ang mga ito kung ano ang kasalukuyang nagaganap. Sinabi ng mga ito na wala na raw silang makitang available na mga high-rankang adventurers, kaya't napagpasyahan na lamang ng guildmaster na siya na lamang mismo ang pupunta sa nayon upang humarap sa Black Viper. Ngunit, sinabi ni Yuna na hindi na raw yun kinakailangan pang gawin ng guildmaster, sapagkat ganap na raw niyang napaslang ang naturang halimaw. At bilang patunay, inilabas nito sa harap ng lahat ang katawan ng Black Viper, kaya't labis itong kinagulat ng lahat. Nang muli itong magising sa tunay na mundo, kaagad itong tumingin sa kanyang computer upang tingnan ang stocks, matapos yun, muli itong humiga upang muling maglaro, ng isang kakalabas pa lamang na MMO fantasy RPG, na kumuha na kaagad sa kanyang interes. Pagdating ng avatar nito sa loob ng laro, binati ito ng tagapaggabay at sinabi na mayroon daw itong nakahandang regalo mula sa administrator ng laro. Nang buksan ni Yuna ang bigay sa kanyang regalo, tumambad sa kanya ang isang set ng bear costume. Labis niya itong ikinatuwa, sapagkat hindi lamang ito angkop sa kanyang nais, kundi nagtataglay pa ito ng iba't ibang uri ng kapangyarihan, magical o sa pisikal man na aspeto. At sa OP daw nitong kapangyarihan, tiyak na kapag isinuot niya ito, magagawa niyang makawasak ng isang buong bansa kung kanyang nanaisin. Samantala,
Hiniling naman ng tagapaggabay na maghintay muna sandali si Yuna sapagkat may isang survey muna daw itong kinakailangang sagutan. Nang magsimula ang survey, tinanong siya ng system patungkol sa mga personal na katanungan, at pinapili din ito kung mas nais ba raw nito sa tunay na mundo o sa mundo sa loob ng laro. Pinili ni Yuna ang mundo sa loob ng laro, sapagkat hindi na raw siya masaya sa tunay na mundo. Matapos ang mga katanungan, isang liwanag ang bigla na lang sumulpot, at diretso siya nitong dinala sa isang bahagi ng kagubatan sa loob ng laro, kasama ng bear costume na kasalukuyan na niyang suot. Nang makita ni Yuna ang kanyang stats, ikinagulat niyang bumalik siyang muli sa level 1, kahit na nagawa na niya itong ma-max out nung nakaraan. Kaya habang natataranta, sinubukan nitong hanapin ang logout button, ngunit nakakatuwang hindi na niya ito magawang matagpuan. Sa kalagitnaan ng pagtataka, isang mensahe ang kanyang natanggap na nagmula sa isang goddess, na nagsasabing simula daw ngayon maninirahan na ito sa bagong mundo, at ang regalo daw na natanggap nito ay magagamit nito upang magkaroon siya dito ng maayos na pamumuhay. Hindi pa din naman ito pinaniwalaan ni Yuna, at habang siya ay nagtataka pa rin sa mga nangyayari, isang wolf mula sa kanyang likuran ang bigla na lamang nagpakita. Nang ito'y sumugod sa kanya, nagawa niyang makaligtas ng aksidente siyang bumagsak. Ngunit dahil batid niyang hindi siya lulubayan ng halimaw, sa pamamagitan ng isang piraso ng sanga, sinubukan nitong magbigay ng isang pag-atake. Subalit sa hindi niya inaasahan, sobrang lakas ng kanyang naging pag-atake, kahit na nakita niya kaninang bumalik siya sa level 1. At sa ilang saglit na pag-iisip, napagtanto niyang dahil ito sa katangian ng kanyang bear costume. Nang bigla siyang makarinig ng tulong mula sa isang dalaga, dali-dali siyang pumunta sa pinagmulan ng sigaw kaya't dito niya nakita ang isang batang babae na pinalilibutan ng 3 halimaw. Nang sumugod ang isang halimaw sa batang babae, pumulot ng isang maliit na bato si Yuna, at buong lakas niya itong ibinato sa halimaw kaya tumilapon ito palayo sa batang babae. Dahil sa nagawa ni Yuna, napagpasyahan ng 2 pang halimaw na umatras na lamang at lumayo. Ipinagpasalamat naman ito ng batang babae, ngunit hindi nito maiwasang matakot, sapagkat inaakala niyang isang totoong oso si Yuna. Dahil dito, tinanggal ni Yuna ang takip nito sa ulo, upang maipakita sa batang babae na hindi siya totoong oso at hindi rin siya nananakit ng kahit sino mang tao. Matapos nitong magpakilala bilang Yuna, nagpakilala rin sa kanya ang batang babae bilang Fina. Ipinaliwanag nito na naparito daw siya sa kailaliman ng gubat upang mangolekta ng mga halamang gamot, para ibigay sa kanyang ina na ngayoy nagdurusa sa isang karamdaman. Pinakiusap naman ni Yuna na kung maaari dalhin raw siya nito sa bayan, sapagkat nais niya kasing malaman kung may iba pang manlalaro na kasalukuyang naroon. Subalit bago sila umalis, tinanong ito ni Fina kung ano raw ang plano nitong gawin sa katawan ng napaslang nitong halimaw. Sinabi ni Yuna na wala, at balak na lamang niya itong iwan upang mabulok. Ikinagulat ito ni Fina, sapagkat sayang daw ang mga materyales na maaari nitong makuha mula sa katawan ng halimaw. Dahil ayaw ni Fina na sayangin ang katawan ng halimaw, nagboluntaryo itong tumulong kay Yuna, upang makuha nito ang mahalagang parte ng halimaw na maaari nitong maibenta pagbalik nila ng bayan. Habang naghihintay, natuklasan ni Yuna na umangat ang kanyang level sa level 3, at nagkaroon pa siya ng mga panibagong abilidad katulad ng storage bear box. Matapos makuha ni Fina ang mga mahahalagang parte ng halimaw, ginamit rito ni Yuna ang kanyang storage box upang ito'y pansamantalang itago. Pagdating nila sa bungad ng Cremonia, hinarang si Yuna ng bantay na kawal, sapagkat kinakailangan muna raw nitong magbayad ng 1 silver coin kung nais nitong pumasok sa bayan, lalo na't wala itong identification ID na magpapatunay ng pagkakakilanlan nito. Nang sabihin ni Yuna na wala siyang anumang dalang salapi, biglang lumabas sa kanyang harapan ang isang notification mula sa goddess, na nagsasaad na may matatanggap itong gantimpala matapos nitong makapagpa-level up. Lumabas rito ang 1 silver coin na hinihingi ng kawal. Pagdating nila sa Adventurers Guild, ipinakilala ni Fina si Yuna sa kanyang tito na si Vince, at naparito raw sila upang magbenta ng mga materyales mula sa katawan ng isang wolf. Nang makuha ni Yuna ang mga kabayaran sa dala niyang mga materyales, ibinigay nito ang kalahati kay Fina, sapagkat ito raw ang tumulong sa kanya sa pangongolekta ng mga naturang materyales. Hindi naman ito tinanggap ni Fina, sapagkat sobra-sobra daw ang salaping ito upang kanyang tanggapin. Dahil dito, iminungkahi ni Yuna na maging guide na lamang raw niya ito habang nag-iikot sila sa buong bayan, sa gayon sapat na ang ibinibigay niya ritong salapi bilang kabayaran. Matapos ang saglit na pag-iisip, tuluyan na ring pumayag si Fina sa mungkahi ni Yuna na siya'y maging guide nito ng isang buong araw. Nang simulan na nilang mamasyal,
Hindi mapigilan ng mga tao na tumingin sa kakaibang kasuotan ni Yuna kaya't bahagyang nakaramdam dito ang dalaga ng pagkahiya. Kinagabihan, matapos magpaalam ni Fina upang umuwi, dumiretso naman si Yuna sa isang inn upang magawa na rin niyang makapagpahinga. Sumunod na araw, nang mapansin niyang hindi pa rin siya nakabalik sa tunay na mundo, tumingin ito sa salamin upang pagmasdan ang kanyang sarili. Nang mapagtanto niyang tunay niya mismong anyo ang kanyang nakikita at hindi ang kanyang avatar, tuluyan na niyang natanggap na hindi na nga siya nasa loob ng isang laro, kung hindi sa panibago ng mundo na likha ng goddess. Kahit na nalulungkot, pinilit niyang maging masaya sapagkat wala naman na raw siyang sapat na rason upang bumalik pa sa tunay na mundo. Dahil dito, una niya ritong ginawa ay magsanay ng kanyang mga abilidad sa isang kagubatan malayo sa bayan. Sa pamamagitan ng kanyang iba't ibang uri ng kapangyarihan, nakagawa siya rito ng mga matitinding pinsala na sapat upang magpabagsak ng daang-daang halimaw. Nang makita niya sa system na gumagana lamang ang kanyang mga kakayanan kapag suot niya ang kanyang bear costume, naglabas ito ng isang espada at ibinaon niya ito sa lupa. Matapos niyang tanggalin ang kanyang mga bear gloves, sinubukan niya muling hugatin ang espada, subalit kahit anong kanyang gawin, hindi niya ito magawang mahugat sa pamamagitan lamang ng kanyang pisikal na lakas. Sumunod na araw, pumunta ito sa Adventurers Guild upang magparehistro bilang isang adventurer, upang sa gayon magkaroon siya ng identification card na maaari niyang magamit para libreng maglabas-pasok sa iba't ibang bayan. Ngunit bago pa man siya makapagparehistro, inalintana ito ng isang bakulaw na adventurer at minaliit pa siya nito gayon na din kung paano siya manamit. Natanong naman ni Yuna sa receptionist na si Helen, kung maaari ba raw siyang maging adventurer kapag natalo niya sa laban ang isang goblin katulad ng nasa kanyang harapan. Ikinagulat ng lahat ang nasabi ni Yuna, lalo na nang sinabihan niya si Dabarana na isang goblin. Dahil dito, labis niya itong ikinagalit kaya't hinamon nito si Yuna sa isang laban. Ngunit bago pa man magsimula ang kanilang laban, nagpakawala na kaagad si Yuna ng isang suntok, na nagpatulog kaagad kay Debarani. Habang isinusulat ni Yuna ang kanyang mga personal na impormasyon sa isang form, inilagay niya sa kanyang job class ang mga katagang oso. Tinanggap naman ito ni Helen, dahilan kaya't hindi makapaniwala si Yuna na valid ang paglalagay niya ng oso sa kanyang job class. Nang ganap na nitong makuha ang kanyang guild card, nag-alok agad si Helen ng mga simpleng quests para kay Yuna. Naunawaan ito ni Yuna, kaya't dumiretso ito kaagad sa gubat at nagpabagsak ng mga halimaw. Pagbalik nitong muli sa guild, ikinagulat ng lahat ang dala nitong mga halimaw na suma total ay nasa 40 wolf. Nang makita ito ni Vince, natanong nito kay Yuna kung bakit hindi pa raw nito hinarvest ang mga materyales sa katawan ng mga wolf. Sinabi ni Yuna, na hindi daw siya marunong ng pagha-harvest kaya't dinala na lamang niya ang mga ito ng buo. Dahil dun, iminungkahi ni Vince na bakit hindi na lamang raw ito dalhin ni Yuna sa trade shop upang matulungan ito roon ng mga harvesters. Humingi rin ito ng isang pabor kay Yuna, na kung maaari gawin raw nitong personal na taga-harvest si Fina. Ikinatuwa at sinang-ayunan naman ito ni Yuna, sapagkat malaking tulong daw sa kanya si Fina lalo na't hindi siya marunong ng pagha-harvest ng mga materyales mula sa katawan ng mga halimaw. Kinabukasan, nang muli itong humingi ng quest kay Helen, ibinigay rito ni Helen ang isang emergency quest kung saan kinakailangan raw nitong paslangin ang isang halimaw sa isang partikular na lugar, at nakasaad sa quest na ang halimaw na kinakailangan raw nitong mapaslang ay isang uri ng tiger wolf. Tinanggap naman kaagad ni Yuna ang naturang misyon, kaya't muli itong nagmadaling pumunta sa gubat at pinabagsak ang naturang tiger wolf. Subalit nang madetect nito na patungo sa isang tao ang nakatakas na tiger wolf, agad itong nagmadali upang ito'y sundan. Nang kanyang mapagtanto na si Fina pala ang tao na kanyang nadetect, kaagad siyang gumamit ng bear cutter upang mapaslang ang halimaw. Matapos yun, humingi ng tawad si Fina kay Yuna dahil sa abala na kanyang likha, at ipinaliwanag na nais lamang raw niyang mangolekta muli ng mga halamang gamot upang dalhin sa kanyang ina. Naunawaan naman ito ni Yuna, kaya naman para hindi na maulit ang ganitong pangyayari, inalok niya si Fina na magtrabaho na lamang sa kanya bilang kanyang personal harvester, upang sa gayon hindi na nito kailangan pang mangolekta ng mga halamang gamot para makabili ng gamot para sa ina nitong may sakit. Wala naman itong pag-aalinlangang tinanggap ni Fina, kaya't simula sa araw na ito opisyal na silang naging magpartner. Sumunod na araw, matapos nitong magbihis at maghanda, kaagad itong muling dumiretso sa gubat upang muling pumaslang ng mga halimaw. Pagbalik nito, ikinagulat ni Fina ang dami ng dala nitong mga halimaw na halos mapuno na nito ang isang malaking mesa. At sa bawat araw na nagdaan, ipinagpatuloy ni Yuna ang ganitong gawain,
Kaya't sinabi ni Fina kay Yuna na saglit muna raw itong huminto sa pangangaso sapagkat hindi niya na kayang tapusin ng mag-isa ang pagha-harvest ng mga dala nitong halimaw. Dahil dito, napagpasyahan ni Vince na magdala ng mga harvesters upang pansamantalang makatulong ni Fina, sa gayon kaagad na matapos ang lahat ng gawain. Pagdating muli nito sa guild upang maghanap ng panibagong quest sa request board, nilapitan ito ni Helen pagkat nais raw niya itong makausap sandali. Nakiusap ito kay Yuna na kung maaari itigil muna daw nitong manghunting sa gubat malapit sa bayan, sapagkat ang lugar daw na iyon ay para lamang sa mga baguhang adventurer, at kung palagi na lamang raw iyong lilinisin ni Yuna, wala nang matitira pang halimaw para sa iba pang mga adventurers. Habang dismayado si Yuna, galit naman itong nilapitan ng isang adventurer na si Nyx, nakagrupo ng pinabagsak noon ni Yuna na si Deborani. Inis na inis si Nyx kay Yuna, sapagkat hindi lamang daw nito binugbog ang kanyang kagrupo, kundi sinabihan pa niyang goblin si Deborani. Pinigilan naman ito ng isa pa nitong kagrupo na si Gil, kasunod ng pagpapakilala ng grupo kay Yuna. Matapos yun, ipinaliwanag ni Relina na dapat daw ay mayroon sila ngayong misyon kung saan kinakailangan nilang pumaslang ng ilang goblins, subalit dahil sa nagawa ni Yuna sa kanilang kagrupo na si Deborani, hindi na matutuloy pa ang kanilang misyon dahil sa kakulangan ng miyembro. Balak na sanang umalis ni Yuna, subalit biglang dumating si Helen upang kausapin muli ang grupo ni Relina patungkol sa nakapila nilang misyon. Humingi ng paumanhin si Relina, sapagkat hindi raw nila kayang gawin ang naturang misyon kung kulang sila ng miyembro. Dahil dito, ipinaliwanag ni Helen na ang hindi daw pagsasatupad ng isang misyon ay maituturing na completion failure, na hindi maganda para sa grupo ni Relina sapagkat makakaapekto ito sa kanilang mga misyon sa hinaharap. Habang paalis na sana si Yuna, iminungkahi ni Helen sa grupo ni Relina na humingi na lamang ng tulong kay Yuna para sa kanilang misyon. Dahil dito, hindi na nakatanggi pa si Yuna, kaya't sinamahan ito ni Relina patungo sa lungga ng mga goblins. Habang naglalakbay, natanong ni Relina kung magiging maayos lamang ba sila, pagkat nag-aalala raw siya lalo na't nasa mahigit kumulang 50 goblins ang kanilang makakaharap. Sinabi ni Yuna na wala daw itong dapat ipag-alala, sapagkat madali lamang daw para sa kanya na pumaslang ng mga ganoong uri ng halimaw. Nang mapansin nilang malayo-layo pa ang kanilang lalakbayin na maaaring abutin ng isang buong araw, nakaisip si Yuna ng isang paraan upang mapabilis ang kanilang paglalakbay. Kinarga nito si Relina, at nagumpisa itong tumakbo sa pambihirang bilis patungo sa kanilang destinasyon. Pagdating nila sa lungga ng mga goblins, kaagad gumamit si Yuna ng search magic upang malaman kung gaano karami ang mga goblins. Napag-alaman niyang higit sa 50 ang kasalukuyang bilang ng mga goblins, at ang eksaktong bilang ng mga ito ay nasa mahigit kumulang 100. Nang mapaslang ni Yuna ang mga goblins sa bungad ng kuweba, gumamit ito ng fire magic patungo sa loob ng kuweba, kasunod ng isang bear wall, upang sa gayon walang sino mang goblins ang magawang makatakas. Kaya't habang hinihintay nilang masuffocate ang mga goblins na nasa loob, iminungkahi ni Yuna na si Relina na lamang raw ang mag-harvest ng mga materyal sa katawan ng mga goblins. Matapos makolekta ni Relina ang mga mana gems mula sa mga goblins, ibinahagi sa kanya ni Yuna na mayroon pa ding nag-iisang buhay na goblin sa loob ng kuweba. Ikinabahala ito ni Relina, sapagkat maaaring isa daw itong Goblin King, isang uri ng goblin na mas malakas at mas matalino kumpara sa mga ordinaryong goblins. Nang bigla silang makaramdam ng pagyanig dulot ng unti-unting paglapit sa kanila ng Goblin King, tinanggal ni Yuna ang kanyang bear wall sapagkat ninanais niya raw na makita sa personal ang naturang halimaw, at ninanais niya rin itong harapin sa isang laban. Nang tuluyan na nilang makaharap ang itinuturing na Goblin King, kaagad gumamit si Yuna ng air cutter, subalit madali lamang itong na-cancel ng halimaw. Ikinatuwa ito ni Yuna, kaya naman matapos niyang umiwas sa mga pag-atake ng Goblin King, gumamit naman siya ng bear cutter na ganap ng puminsala sa halimaw. Matapos yun, lumikha naman siya ng isang malaking butas na kinahulog ng Goblin King, kasunod muli ng sunod-sunod na bear cutter, na tuluyan ang tumapos ng laban. Nang matanong ni Yuna kung maaari din ba nilang makuha mula sa Goblin King ang mana gem nito, iminungkahi ni Relina na dalhin na lamang daw ito ni Yuna sa guild ng buo. Ginawa naman ito ni Yuna. Subalit ipinakiusap nito na si Relina na lamang raw ang bahala sa mga mana gems ng iba pang goblins. Kahit ayaw itong gawin ni Relina sapagkat higit sa 100 na goblins ang kukuhanan niya ng mana gems, wala siyang ibang nagawa sapagkat pinipilit ni Yuna na ayaw niyang humawak ng bangkay ng halimaw. Matapos makolekta ni Relina ang lahat ng mana gems ng bawat goblins, ikinagulat nito nang makita ang isang maliit na bahay na likha ni Yuna. Sa loob nito,
Hindi din siya makapaniwala na mahimbing na natutulog si Yuna, samantalang siya ay nagpapakahirap sa pangungulekta ng mga materyales. Nang tuluyan ng magising si Yuna, sinira nito ang ginawa niyang bahay, at muli nitong binuhat si Relina pabalik sa guild. Pagdating sa guild, ipinakita nito sa harap ng mga adventurers ang bangkay ng napaslang niyang Goblin King, at matapos suriin ni Helen ang mga mana gems na dala nila, napag-alaman niyang mahigit 110 ang bilang ng mga goblins na napaslang ni Yuna. Dahil dito, humingi si Nyx ng paumanhin kay Yuna, lalo na sa mga nasabi niya rito kanina, na bahagya namang ikinahiya ni Yuna sapagkat hindi niya inaasahan na mangyayari ang bagay na ito. Pagdating ni Yuna sa isang bahagi ng gubat malapit sa bayan, napansin nito na nagkaroon siya ng panibagong abilidad matapos niyang mapaslang ang Goblin King. Nang ito'y kanyang subukan, nasummon niya dito ang isang malaking oso, na hindi lamang may maamong mukha kundi may angking husay din sa pakikipaglaban. Nang mapansin ni Yuna na maaari pala siyang mag-summon ng dalawang special beast, sinubukan niyang muling mag-summon sa pamamagitan naman ng kaliwa niyang kamay. Dahil dito, nagawa nitong ma-summon ng isa pang oso, na bahagyang nagtatampo sapagkat hindi siya ang unang naisama ni Yuna. Upang hindi na ito magtampo, ito na lamang ang sinakyan ni Yuna pabalik sa bayan. Habang naglalakbay, nag-isip si Yuna ng pangalan para sa kanyang mga summon beast, at matapos ang saglit na pag-iisip, pinangalanan niya ang dalawa bilang sina Kumakyo at Kumayuro. Sa sumunod na araw, pumunta sina Yuna at Fine sa Merchant Guild, upang tumingin ng mga bakanteng lupa na maaari niyang pagtayuan ng bahay. Matapos makapili ni Yuna ng lupa, kaagad niya itong binili mula sa Merchant Guild. Pagdating nila sa nabiling lupa, kaagad gumamit si Yuna ng magic upang magtayo ng bahay na hugis oso. Pagpasok sa loob, ipinakita ni Yuna kay Fina ang sarili nitong silid sa pag-harvest ng mga materyal, upang sa gayon mas mapaghusayan pa raw ni Fina ang pag-harvest ng mga halimaw na dinadala ni Yuna. Sa pamamagitan pa rin ng magic, naglagay rito si Yuna ng mga kagamitan at kasangkapan. Pagdating ni Fina mula sa pag-harvest ng Black Viper na dala ni Yuna mula sa nakaraan nitong misyon sa isang nayon, ipinakita ni Fina kay Yuna ang malaking mana gem ng halimaw. Ikinatuwa ito ni Yuna, subalit nang makita nito ang sugat na natamo ni Fina dahil sa pag-harvest, kaagad niyang kinuha ang kamay ng dalaga at sa pamamagitan ng magic kaagad niya itong pinagaling. Matapos yun, ipinaalam ni Fina na gusto daw makita ni Helen si Yuna sa guild sa susunod na araw. Kahit nag-aalangan, pumayag si Yuna na makipagkita kay Helen basta't hindi daw ito tungkol sa mga ayaw niyang gawin. Kinabukasan, nang makipagkita na si Yuna kay Helen, ninais na kaagad ni Yuna na umalis sa guild pagkat napagtanto niyang humihingi si Helen ng isang pabor na makipagkita sa maharlikang pamilya ng Cremonia. Nang makita ng guildmaster ang komosyon sa pagitan ng dalawa, ipinaliwanag ni Helen sa guildmaster ang kasalukuyang sitwasyon. Naunawaan naman ng guildmaster ang pag-aalinlangan na nararamdaman ni Yuna. Ngunit nilinaw nito sa dalaga na hindi daw ganun kademonyo ang maharlikang pamilya ng Cremonia, imbes ang pinuno daw ng pamilya na si Lord Cliff ay napakabuting pinuno na inuuna ang kapakanan ng kanyang nasasakupan. Muling ipinakiusap ni Helen kay Yuna na pagbigyan daw nito ang kahilingan ng maharlikang pamilya, sapagkat kung hindi raw ito papayag maaari itong makaapekto sa reputasyon ng kanilang guild. Samantala, nang mapansin ni Fina na tila mas lalo nang lumulubha ang sakit ng kanyang ina, napagpasyahan niyang umalis upang kumuha ng gamot. Pagdating ni Yuna sa mansyon ng maharlikang pamilya, kaagad itong diniretso ng katulong sa silid ng pinuno ng Cremonia na si Lord Cliff. Matapos magpakilala ni Lord Cliff, masaya itong lumapit kay Yuna, habang isinasalaysay ang mga achievements nito sa nakalipas na mga buwan. Nang matanong ni Yuna kung ano raw ang kailangan sa kanya ni Lord Cliff, nasabi ni Cliff na wala, at nais lamang raw niya talagang makita sa personal ang dalagang may suot na bear costume na bali-balita sa buong bayan ng Cremonia. Sinabi din ni Cliff na nais din daw itong makilala ng kanyang anak na babae, sapagkat nitong nakaraan daw nakakita ang kanyang anak ng isang dalagang may suot na bear costume na nagbigay interes sa kanya. Nang biglang pumasok sa silid ang anak na babae ni Cliff na si Noah, kaagad itong namangha ng tuluyan na nitong makita sa malapitan ng iniidolo niyang adventurer. Matapos nitong magpakilala kay Yuna bilang Noah, humiling ito kay Yuna na kung maaari raw ba siya nitong may akap. Nang pumayag si Yuna, labis ang nadamang tuwa ni Noah habang niyayakap nito ang dalaga. Matapos yun, ikinwento ni Yuna kay Noah ang kanyang mga naging paglalakbay, at ang kanyang mga naging pakikipaglaban. Pagdating nila sa bakuran ng mansyon, ipinakita naman ni Yuna ang kanyang mga summon beast, na labis muling ikinamangha ni Noah.
Habang nakikipaglaro ito kina Kumakyo at Kumayuro, kinausap naman ni Cliff si Yuna patungkol sa isang bagay. Sinabi nito kay Yuna, na sa darating na buwan, ipagdidiriwang daw ang ika-40 na kaarawan ng hari sa Kapitolyo. Subalit magpasa hanggang ngayon, wala pa din daw siyang nakikitang karapat-dapat na regalo para sa hari. Kaya naman kung maaari, nais niya daw bilhin mula kay Yuna ang mana gem ng Black Viper, ngunit hindi pumayag si Yuna sapagkat sa ngayon nais muna raw niya iyong panghawakan. Subalit, inilabas nito ang sandata ng napaslang niyang Goblin King, at inirekomenda niya ito kay Cliff upang magsilbi nitong regalo para sa hari. Matapos itong suriin ni Cliff, napag-alaman niyang isa itong rare item na may mataas na halaga. Hindi naman interesado si Yuna sa halaga ng naturang sandata, subalit naisip niyang ayaw niya naman itong ibigay ng ganon-ganon na lamang. Kaya't bilang solusyon, nakipagkasundo na lamang si Yuna kay Cliff, kung saan maaari daw nitong makuha ang sandata kapalit ang anumang pabor na hihingin ni Yuna sa hinaharap. Kinagabihan, habang maulan at pauwi na si Yuna, nakita nito sa harap ng kanyang bahay si Fina na basang-basa. Nang tanungin niya ito kung ano ang nangyari, umiiyak siyang nakiusap kay Yuna na kung maaari ay tulungan raw siya nito patungkol sa kanyang ina. Agad naman itong naunawaan ni Yuna, kaya't dali-dali silang pumunta sa bahay ni Fina upang makita ang kalagayan ng ina nito. Sa pamamagitan ng magic, sinubukan niya itong pagalingin, na bahagya namang umubra, subalit hindi ito naging sapat upang tuluyang maalis ang karamdaman nito. Ngunit hindi ito sumuko, kaya't bago niya muling subukan na magpagaling, isinaisip muna niya ang gagawin niyang magic kung saan ang magiging target lamang nito ay ang mismong source ng isang karamdaman. Kaya't nang malaman na niya ang kinakailangan niyang gawin, sa pamamagitan ng upgraded version ng kanyang healing magic, tuluyan na nitong tinanggal ang karamdaman ng ina ni Fina. Nang mapansin ng buong pamilya na tuluyan nang nawala ang sakit ng ina ni Fina, labis nila itong ikinatuwa. Matapos yun, pinaalalahanan ni Yuna si Mina na huwag munang puwersahin ang sarili, sapagkat kinakailangan pa raw ng katawan nito ng kaunting pahinga upang ito'y tuluyang gumaling. Sa mga sumunod na araw, ganap nang nakabawi ng lakas si Mina, ngunit pinaalalahanan pa rin ito ni Yuna na hindi pa ito masyadong maayos at kinakailangan pa daw ng katawan nito ng karagdagang sustansya, halimbawa na lamang ang sustansya na nakukuha sa mga itlog. Sang-ayon si Fina sa mungkahi ni Yuna, ngunit ang problema bibihira, lamang daw na makakita sa cream onion ng mga ganoong uri ng pagkain. Kinagabihan, napagtanto ni Yuna na bibihira nga ang mga nagtitinda ng itlog sa cream onion, kaya't nag-isip siya kung papaano siya makakakuha ng mga iyon. Nang suriin nito ang kanyang mga abilidad, napansin niya na mayroon siyang panibagong abilidad na tinatawag na transfer gate. Dahil dito, sa sumunod na araw pumunta nga ito sa nayon, kung saan binigyan siya ng bata ng mga sariwang itlog. Pagdating nito sa isang abandonadong kuweba, dito na siya naglagay ng transfer gate na nagdudugtong sa nayon at sa bayan ng Cremonia. Pag-uwi nito, ibinigay nito kay Fina ang dala niyang mga itlog bilang bonus, dahil sa labis-labis daw na pagtatrabaho ng dalaga. Nag-aalangan naman si Fina sapagkat ang mga ito daw ay masyadong mahal upang ibigay lamang, subalit ipinaliwanag ni Yuna na masyado lamang daw itong mahal sa Cremonia dahil na rin sa transport at shipping cost. At dahil personal niya daw itong kinuha mula sa isang nayon, napakamura na lamang daw nito. Isa pa inabot lamang siya ng halos 10 minuto upang makabalik. Bilang patunay, ipinakita ni Yuna kay Fina ang nailagay niyang transfer gate na nagkokonekta sa dalawang lugar. Sumunod na araw, habang masayang kumakain si Yuna sa isang tindahan, napansin nito ang mga ulilang bata na naghihintay ng mga tira-tirang pagkain mula sa mga dumadaang mga tao. Dahil sa awa, napagpasyahan ni Yuna na bumili sa tindera ng karagdagang pang mga pagkain, subalit pinayuhan ito ng tindera na wag na raw itong tumulong, pagkat kahit na mapakain daw nito ngayon ang mga bata, muli pa rin silang maghahanap ng pagkain sa mga susunod na araw. Hindi naman ito pinakinggan ni Yuna, imbes lumapit ito sa mga bata at sinamahan ang mga ito pabalik sa kanilang tinutuluyan. Habang pinagsasalusaluhan ng mga bata ang mga pagkaing handog ni Yuna, natanong naman ni Yuna sa head director kung ano ang nangyari. Sinabi nito, na sa nagdaan daw na mga buwan, bigla na lamang silang tinanggalan ng financial support ng pinuno ng Cremonia. Sinabi sa kanila noon ng mensahero, na ayaw na daw ni Lord Cliff na mag-aksaya pa ng salapi para sa mga walang kwentang tao. Dahil dun, wala silang nagawa kundi magbakasakali, upang sa gayon magawa nilang makakain sa bawat araw. Labis ang nadamang galit ni Yuna, hindi makapaniwala na gagawin niyon ni Cliff sa mga inosenteng mga bata. Bilang pansamantalang solusyon,
Naglabas si Yuna ng mga karne mula sa kanyang mga naging pangangaso, at pinalitan niya rin ang kubre-kama ng mga bata upang sa gayon maging komportable ang kanilang pagtulog. Pagsapit ng hapon, nang balak ng umuwi ni Yuna, masaya ang mga batang nagpaalam sa kanya kasabay ng taus-pusong pasasalamat dahil sa kanyang mga naitulong. Sumunod na araw, habang nangangasong muli si Yuna, napagtanto nito na kapag kinumpronta niya si Cliff patungkol sa orphanage, tiyak na hindi lamang financial support ang mawawala sa mga bata, kundi maging ang kanilang kasalukuyang tirahan. Dahil doon, nag-isip ito ng pangmatagalang solusyon, upang sa gayon maging komportable ang araw-araw na pamumuhay ng bawat bata sa orphanage. Habang pinapanood nito si Fina na nagtatrabaho, dito ito nagkaroon ng isang ideya na tiyak na makakatulong sa buong orphanage. Pumunta ito sa Merchant Guild, upang bumili ng karagdagang lupa para sa panibagong negosyo na nais niyang itayo. Pagbalik nito sa nayon upang kumuha ng ilang mga manok, gamit sina Kumakyo at Kumayuro, dinala nila ang mga ito sa orphanage kasama na ng nakatayo ng kulungan. Sinabi ni Yuna na ito daw ang naisip niyang negosyo, kung saan kinakailangan lamang daw ng orphanage na panatilihing malusog ang mga manok, upang sa gayon tuloy-tuloy at maging sariwa ang mga itlog nito. Kapag nang itlog ang mga manok, kinakailangan naman daw nilang kolektahin ang mga ito at dalhin ito sa mga shop upang ibenta. Sa madaling salita, mapapatakbo daw nila ng maayos ang orphanage sa pamamagitan ng profit sa pagbibenta ng mga itlog. Tinanggap naman ito ng mga bata, winikang kung makakatulong daw ito upang hindi na umiyak ang kanilang mga tagapangalaga, nakahanda raw silang gawin ang kung ano ang nararapat. Naibahagi pa ni Yuna, na si Mina daw ang magiging representative ng negosyo, upang sa gayon maging tuloy-tuloy ang kita ng orphanage. Nang simulan na ng mga bata ang kani-kanilang trabaho, abala naman si Mina sa kanyang gawain na naiatas ni Yuna. At sa bawat araw, mas lalong pinagigihan ng lahat ang kani-kanilang gawain, kaya't nagkaroon ito ng magandang resulta. Sumunod na araw, personal na bumisita si Cliff sa tahanan ni Yuna, upang magtanong kung bakit daw nito pinagbabawalan ang maharlikang pamilya na bumili ng mga itlog na ibinibenta ng orphanage. Inis na sinabi ni Yuna, na hindi daw siya papayag na makinabang ang mga sakim na tao sa pinaghirapan ng orphanage, lalo na ang maharlikang pamilya na naging dahilan ng paghihirap ng mga inosenteng mga bata. Ipinagtaka ito ni Cliff, at nang subukan niyang magpaliwanag kay Yuna, hindi na niya ito makausap ng maayos sapagkat nilamon na ito ng pagkayamot. Pagbalik sa mansyon, kaagad nitong inutusan ng kanyang butler na mag-imbestiga, patungkol sa biglaang pagpuputol ng financial support sa orphanage. Kinagabihan pagbalik ng butler, dala nito ang mga dokumento patungkol sa financial support ng orphanage, at nakita nila dito na may anomalyang ang nangyayari, at itinuturo nito ang tagapamahala ng budget ng bayan. Nang ipatawag ni Cliff ang salarin sa anomalyang naganap, ginisa niya ito ng mga ebidensya, patungkol sa iba't ibang pangungurakot na ginawa nito. Sinubukan nitong magmatigas at magyabang sa harap ni Cliff, itinatanggi ang mga paratang na ibinabato sa kanya. Hindi na ito natiis pa ni Cliff, kaya't binigyan niya ito ng isang malakas na suntok. Sumunod na araw, personal itong pumunta sa orphanage, at taos-puso itong humingi ng tawad dahil sa nagawa ng kanyang opisyal na nagdulot ng paghihirap ng mga bata. Ipinangako nito na ibabalik niya ang financial support ng orphanage, subalit tinanggihan ito ng head director, sapagkat maayos na daw ang kanilang pamumuhay dahil sa itinayong negosyo ni Yuna. Naunawaan ito ni Cliff, subalit nais daw niyang tugunan ang kanyang mga pagkukulang bilang pinuno, kaya't sana'y hayaan daw siya ng mga ito na ayusin man lang ang buong orphanage upang mas lalong maging komportable ang tahanan ng mga bata. Nagpasalamat ito kay Yuna, sapagkat kung hindi daw dahil dito hindi niya matutuklasan ang pangungurakot na ginagawa ng kanyang opisyal. Labis-labis naman ang nadamang tuwa ni Yuna, ngunit hindi niya maiwasang bahagyang mahiya, sapagkat nagpadala siya kaagad sa kanyang damdamin nang hindi man lang inaalam ang tunay na pangyayari. Paglipas ng ilang araw, pumunta sina Fina at Yuna sa tahanan ni Cliff, upang sunduin at samahan si Noah sa Kapitolyo bilang paghahanda sa darating na kaarawan ng hari. Pinaubaya muna ni Cliff si Noah kay Yuna, sapagkat may mga kailangan pa daw siyang tapusin bago pumunta sa Kapitolyo. Habang naglalakbay, nagpakilala si Fina kay Noah, at nagtanong kung paano daw nito nakilala si Yuna. Sinabi ni Noah na isang araw aksidente niya daw itong nakita, at simula nun labis na ang kagustuhan niya na makilala ito. Samantala, nang madetect ni Yuna na may mga nakaharang na halimaw sa kanilang daan, ipinamalas nito kina Fina at Noah ang pambihira niyang lakas. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay,
Ibinahagi ni Noah na ang kanyang ina at kanyang nakakatandang kapatid ay kasalukuyang naninirahan sa Kapitolyo, sapagkat ang kanyang ina ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang sekretary ng hari, at ang nakakatanda naman niyang kapatid ay isang estudyante sa isang prestiyusong eskwelahan. Dahil palubog na ang araw, napagpasyahan nila na huminto muna, at dito na magpalipas ng gabi. Sa pamamagitan ng magic, naglabas si Yuna ng isang buong bahay na hugis oso, na labis ikinagulat ni Noah. Pagpasok sa loob, ipinagluto ni Yuna ang mga dalaga ng makakain, at masaya silang nagsalo-salo bago tuluyang magpahinga. Kinabukasan, niligtas ni Yuna ang isang karwahe, na kasalukuyang inaatake ng mga halimaw. Nang lumapit si Yuna sa mga ito, kahit nagtataka ang dalawa sa kasuotan ng dalaga, inalintana nila ito at nagpasalamat sa pagtulong na nagawa ni Yuna. Nang makita ni Noah ang mga kausap ni Yuna, masaya nila itong nilapitan at binati, sapagkat mga kaibigan niya ito mula sa ibang bayan. Ipinakilala ni Noah ang dalawa kay Yuna, bilang sina Count Green at ang apo nito na si Misa. Ipinaliwanag ni Noah na kasalukuyan daw siyang sinasamahan ni Yuna papunta sa Kapitolyo, pagkat may mga gawain pa daw kasing kailangang tapusin ang kanyang ama. Dahil sa lakas na tinataglay ni Yuna, humingi si Green ng pabor na kung maaari maging escort din nila si Yuna papunta ng Kapitolyo. Tinanggihan ito ni Yuna, sapagkat ayaw na daw niyang madagdagan pa ang kanyang trabaho. Ngunit nang makiusap sa kanya si Noah, na kung maaari daw ba nilang isabay sina Misa sa kanilang paglalakbay, tinanggap ito ni Yuna sapagkat si Noah na mismo ang nakiusap sa kanya, kaya't wala siyang karapatan upang tumanggi. Dahil may ibang tao na silang kasama sa paglalakbay, napilitan sina Noah na matulog sa labas, sapagkat isang sekreto ang bahay na oso, na hindi maaaring ipagkalat sa iba. Sumunod na araw, nang tuluyan na silang makarating sa Kapitolyo, hindi na naman maiwasan ng mga mamamayan na magtaka hindi lamang sa kasuotan ni Yuna, kundi sa dalawang oso na sinasakyan nila. Matapos magpaalam ni Green at Misa kina Yuna, pumasok na rin ang tatlo sa mansyon ng pamilya ni Noah sa Kapitolyo. Nang masayang sinalubong si Noah ng kanyang ina, hindi naman makapaniwala si Yuna, sapagkat napakabata pa daw ng ina ni Noah. Nagpakilala ang ina ni Noah kina Yuna bilang Laura, asawa ng duke na si Cliff at kasalukuyang sekretarya ng hari. Matapos naman magpakilala ni Yuna, inilabas nito sa kanyang storage box ang isang item, na regalo umano ni Cliff sa hari sa darating nitong kaarawan. Nang basahin ni Laura ang sulat na kasama sa item na pinadala ni Cliff, nasabi ni Laura na hindi na raw kinakailangan pa ni Yuna na maging formal sa maharlikang pamilya, sapagkat nakasaad ito sa sulat na ipinadala ni Cliff. Ayon sa sulat, binalaan ni Cliff si Laura na huwag gagalitin si Yuna, at kung may gulo man daw itong nilikha, si Laura na lamang daw ang bahala sa pag-aayos nito. Dahil sa mga nasaad ni Cliff sa kanyang sulat, nagkaroon tuloy si Laura ng interes sa personalidad na mayroon si Yuna. Pagdating ng ate ni Noah na si Shia sa mansyon, bigla nitong ikinagulat nang makita si Noah na kasalukuyang nakasakay sa isang oso, gayon din ang kanyang ina. Nang ipakilala ni Laura si Yuna kay Shia, hindi matanggap ni Shia na isang tunay na adventurer si Yuna sa murang edad. Dahil dito, napagpasyahan ni Laura na magkaroon ang mga ito ng isang mock battle, upang magpamalas ng kani-kanilang lakas. Nang tanggapin ng dalawa ang hamon, tunay silang nagharap sa isang laban. Pagsugod ni Shia, mabilis itong naiwasan ni Yuna, kasunod ng pagsulpot nito sa blind spot ni Shia, na nagresulta sa mabilisan niyang pagkapanalo. Hindi pa rin ito natanggap ni Shia, kaya't muli niya itong hinamon sa isa pang laban. Tinanggap naman ito ni Yuna, kaya't sa lumipas na mga oras, nagpatuloy ang kanilang tunggalian. Paglubog ng araw, nagkalat sa sahig ang mga sirang espada, na resulta ng isang matinding laban. Habang pagod na pagod si Shia, napatunayan nitong totoo nga ang nasabi ng kanyang ina, na tunay na malakas na adventurer si Yuna. Matapos humingi si Shia ng paumanhin, ipinaliwanag ni Laura na naging ganito daw ang ugali ni Shia sapagkat nasanay ito ang pinakamalakas sa Royal Academy. Sumunod na araw, habang kasalukuyang ibinabahagi ni Yuna ang mga pagkain galing sa Japan, nakiusap si Noah kung maaari ba daw niyang hiramin saglit si Fina sapagkat may mahalagang bagay daw kasi silang pag-uusapan kasama si Misa. Kahit bahagyang nagtataka, pumayag si Yuna sa pakiusap ni Noah, sapagkat pagkakataon na din daw ito para sa kanya upang mag-isang mag-ikot sa Kapitolyo. Ngunit pumagitna si Laura, sinabing bakit hindi na lamang daw sumama si Yuna sa kanya sa kastilyo. Kinabukasan, habang naglalakad sa hallway ng kastilyo sina Yuna at Laura, biglang sumulpot ang isang bata at bigla nitong niyakap si Yuna. Ipinakilala ni Laura ang bata kay Yuna bilang Flora,
isang prinsesa at nag-iisang anak ng hari at reyna. Dahil dun, walang nagawa si Yuna sa mga pakiusap ni Flora, sapagkat ayaw niyang magkaroon ng masamang imahe sa pamilya ng hari. Nakipaglaro ito sa kanya ng ilang oras, at gumuhit pa siya ng mga larawan na hango sa kanyang mga paglalakbay upang may bahagi sa prinsesa. Samantala, pumunta naman si Noah sa isang shop, upang kunin ang mga ipinagawa niyang mga card, na magiging patunay daw na kasali sila sa fans club ni Yuna, at ang goal daw nila, ay magkaroon ng humigit kumulang 10,000 na miyembro. Itinalaga ni Noah ang kanyang sarili bilang presidente ng fans club, at si Finn na naman daw ang second in command, sapagkat ito ang unang nakilala ni Yuna, kaya't nararapat lamang na ito ang nasa posisyong iyon. Paglubog ng araw, habang pauwi, nasalubong ni Yuna si Shia na porsigidong nagsasanay, sapagkat nais daw niyang mas lalong lumakas upang pagdating ng araw magawa na niyang sumabay sa lakas ni Yuna. Samantala, sa liblib na bahagi ng kagubatan, isang misteryosong nilalang ang nakangiti, habang sinusundan ng mga halimaw. Kinabukasan, habang kasalukuyang nasa pamilihan, bigla nilang napansin ang ilang lokal na nag-uusap-usap patungkol sa umano'y merchant na inatake sa Northern Forest. Bahagyang nag-alala si Noah, sapagkat ang kagubatan na iyon ang daan na gagamitin ng kanyang ama papunta sa Kapitolyo. Upang hindi na mag-alala si Noah, nagboluntaryo si Yuna na tumulong, upang ligtas na makarating sa Kapitolyo ang ama nitong si Cliff. Samantala, pagdating ni Laura sa opisina ng hari, ibinalita nito ang pag-atake na naman ng mga halimaw sa mga tao sa Northern Forest. Sa kalagitnaan ng pagpupulong, dumating ang misteryosong nilalang at pinabagsak ang mga kawal sa isang iglap lang. Pagpasok nito sa silid, nagpakilala ito sa hari bilang Gulsum, ang nilalang na pinatalsik noon ng hari sa kaharian. Ibinahagi nito na nandito daw siya upang gumanti, sa pamamagitan ng mga alaga niyang mga halimaw na magpapabagsak ng tuluyan sa kaharian. Ipinaliwanag niya na gamit daw ang 10,000 niyang mga halimaw, tiyak na mararanasan ng buong kaharian ang takot at sakit habang unti-unti silang sinasalakay. Matapos nitong umalis, kaagad inutusan ng hari si Laura na tawagin kaagad ang Guildmaster ng Adventurers Guild. Pagbalik ni Laura, kasama ang Guildmaster na si Sonya, kaagad ginamit ni Sonya ang kanyang abilidad upang pagmasdan ang palibot ng kagubatan. Ilang sandali, ibinalita niya sa hari na may natagpuan siyang oso na tumatakbo sa pambihirang bilis. Ibinalita pa niya na kasalukuyang nilalabanan ng mga oso ang mga halimaw sa gubat, kaya't dito napagtanto ni Laura na si Yuna ang oso na tinutukoy ni Sonya. Nang makita ni Sonya na mabilisan lamang na tinalo ni Yuna ang mga malalakas na halimaw, hindi ito lubos akalain ng hari maging si Laura, at dito din tuluyang napagtanto ni Laura ang kahulugan ng babala sa sulat ni Cliff, kung saan nakasaad na wag daw nilang gagalitin si Yuna. Samantala, nang makaharap ni Yuna ang kumukontrol sa mga halimaw na si Gulsum, nagpalabas ito ng isang malaking uod, ngunit gamit ang fire magic, madalian lamang itong sinunog ni Yuna. Matapos yun, sa pamamagitan ng isang malakas na suntok, tuluyan din itong pinatulog si Gulsum. Pagdating ng grupo ni Cliff sa Northern Forest, habang ito'y nagtataka, masaya itong sinundo ni Yuna upang ligtas na makarating sa Kapitolyo. Pagbalik sa Kapitolyo, kaagad silang sinalubong ni Laura, sapagkat nais daw makita ng hari ang dalagang si Yuna. Pagdating ng tatlo sa trono ng hari, opisyal na ipinakilala ni Laura sa hari ang kanilang tagapagligtas na si Yuna. Hindi naman kaagad pinaniwalaan ng hari, na si Yuna ang kanilang bayani. Ngunit nang patunayan ni Sonya na si Yuna nga ang kanyang nakita na tumalo kay Coldstone, at nang ibahagi pa ni Laura na nagawa din ni Yuna na tumalo ng Black Viper at Goblin King, tuluyan na itong pinaniwalaan ng hari, kaya taos-puso itong nagpasalamat kay Yuna. Ipinaliwanag naman ni Yuna na hindi daw kinakailangan ng hari na magpasalamat sa kanya, sapagkat isang aksidente lamang daw ang pagtalo niya sa mga halimaw sa kagubatan, at ang totoo nagawa lamang daw niya ang bagay na iyon sapagkat nakaharang ang mga yun sa kanyang daan. Naipaliwanag niya din na nasa isa daw siyang misyon, kung saan kinakailangan niyang sunduin ang grupo ni Cliff sa Northern Forest upang ligtas na makarating sa Kapitolyo, sapagkat ito ang pabor na hiningi sa kanya ng kanyang kaibigan na si Noah. Paglubog ng araw, pagdating ni na Cliff sa mansyon, masaya itong niyakap ni Noah sapagkat ligtas itong nakarating sa Kapitolyo. Pagsapit ng kaarawan ng hari, ibinahagi dito ni Yuna ang pagkain mula sa Japan na tinatawag na puding. Katapos ng selebrasyon, napagpasyahan ni Yuna at Finn na mamili muna sa Kapitolyo, bago bumalik sa Cremonia. Habang nag-iikot, nakita ng dalawa ang isang bakery na kasalukuyan ng nagsasara, kaya tinanong ni Yuna ang may-ari kung ano ang nangyari.
Sinabi ng may-ari na si Moray na nagdesisyon daw silang magsara, sapagkat hindi daw nila nagawang mabayaran ang inutang nila nang una sila magbukas ng shop sa Kapitolyo. Nasabi niya na kahit siya'y nanghihinayang sa pagsasara ng kanilang negosyo, wala siyang ibang magagawa pagkat ito lamang ang tanging solusyon upang mabayaran ang kanilang naging utang. Pumagitna sa usapan ng anak nito, nasabi na hindi pa daw dito nagtatapos ang kanilang negosyo, at maaari pa din daw silang magsimulang muli ng negosyo sa ibang lugar. Nang humingi si Yuna ng saglit na oras, dinala niya ang mag-ina sa kanyang bahay, at pinagluto niya ang mga ito ng mga pagkain na ayon sa naibigay niyang recipe. Nang ito'y kanilang tikman, labis nila itong nagustuhan, kaya't napagpasyahan ni Yuna na bigyan ang mag-ina ng trabaho sa kanyang pangalawang itatayong negosyo. Bilang pamasahe ng mag-ina patungo sa Crimonia, nagbigay siya sa mga ito ng isang bag ng salapi. Lumipas ang ilang araw, nagtungong muli si Yuna sa Merchant Guild upang bumili ng lupa at gusali para sa kanyang panibagong negosyo. Matapos niyang makapili ng magandang gusali na saktong-sakto sa kanyang hinahanap, sinundo naman niya ang mag-ina upang ihatid ang mga ito sa panibago nilang tirahan. Ikinagulat ng dalawa ang gusali na nabili ni Yuna, na ayon sa dalaga ay dating mansyon ng Maharlika. Sa unang palapag ng gusali, mayroon itong malawak na hall at malawak na kusina. Gayon din ang malawak na imbakan na saktong-sakto sa negosyong sisimulan nila. Matapos ang pag-iikot, nasabi ni Yuna na siya na daw ang bahala sa iba pang empleyado, na makakatulong nila sa pagpapatakbo ng sisimulan nilang restaurant. Sumunod na araw, ipinakilala ni Yuna sa mag-ina ang ilang bata mula sa orphanage, na makakatulong daw nila sa restaurant, at magiging mga crew na magsisilbi sa mga customers. Habang naglilinis ang mga bata sa paligid ng gusali, iminungkahi ng guildmaster ng Merchant Guild na mag-isip si Yuna ng pangalan para sa kanyang restaurant, sa gayon maiparehistro daw niya ang kanyang negosyo sa Merchant Guild. Habang nag-iisip, ipinakita ng guildmaster ang mga magiging uniforme ng mga empleyado ni Yuna, na lubos namang nagustuhan ng mga bata, kaya naman kahit ayaw man ni Yuna ng ganitong klaseng uniforme, wala na siyang nagawa pagkat ito ang gusto ng kanyang mga empleyado. Paglipas ng ilang araw, napagpasyahan na ni Yuna na pangalanan ang kanyang restaurant bilang Bear Heaven, sabay sa unang pagbubukas ng kanyang negosyo. Nang opisyal na itong buksan ni Yuna sa publiko, kaagad silang dinagsa ng mga customers na sabik matikman ang mga pagkaing ibinibenta sa restaurant ni Yuna. Sa buong araw, patuloy silang dinagsa ng mga tao, kaya't pinagigihan talaga nila ang kani-kanilang gawain upang kaagad na mapagsilbihan ang mga customers. Paglubog ng araw, masayang ibinalita ng manager na sold out ang lahat ng kanilang mga pagkain sa isang araw lamang, dahilan kaya't nagdaos sila ng kaunting salo-salo dahil sa kanilang naging tagumpay. Nang bisitahin ni Cliff at Noah ang restaurant ni Yuna, saglit na kinausap ni Cliff si Yuna patungkol sa isang bagay. Ibinigay ni Cliff ang isang titulo, na nagsasaad na maaari na daw na itayo muli ng mag-ina ang kanilang bakery sa Kapitolyo. Kahit nagagalak ang mag-ina sa nagawa ni Yuna, napagpasyahan na nilang manatili at magtrabaho sa restaurant ni Yuna, sapagkat kahit nakakaunting sandali pa lamang silang naririto, napamahal na kaagad sila sa lugar na ito. Ikinatuwa ito ni Yuna, kaya't labis itong nagpasalamat sa dalawa sa pagdedesisyon nilang manatili.